Architect Boy Marcilia. Hi, Architect Boy Marcilia. Rain Pienso po. Hello, magandang araw, mga kapatid, mga kababayan. EJ Morse is back. Welcome to my channel. Thank you so much for joining me today. Pag-usapan po natin muna ang ating mahal na Pangulo. Marami tayong dapat pag-usapan tungkol dito. Ang ating Pangulo ay isang mabait na Pangulo. Isa siyang refined, educated, at decent na tao. He can represent our country well pagdating sa ibang bansa, sa mga foreign affairs. At very articulate. Ngayon, may downside lang doon sa pagiging well-educated niya, yung kanyang pagiging decent, pagiging refined, at pagiging mabait. Ang downside po nito, dito sa ating local politics. Alam naman po natin na masyadong mainit sa kanya ang mga mata ng mga Dutertes. Alam na alam din natin yung nangyari naman nakaraang linggo na kung saan pinagmumura siya ng ating Vice President at hindi lang yon, pinagbantaan pa siya. Kasama na yung First Lady, pati si Speaker Romualdez. So yan po ang klase ng politika ngayon dito sa Pilipinas. At sinundan pa yan ng seemingly pagbabanta rin ng tatay, si Digong Duterte, na parang kinukumbinsi niya ang military at ang mga pulis, military in particular, na bumitaw na sa pagsuporta dito kay President Bongbong Marcos. Ang dami niyang pasikot-sikot na salita pero yun ang direksyon niya. Sinasabihan niya ang militar na hanggang kailan kayo susuporta sa isang presidenteng adik. Hindi po ba napakasagwa ng mga ganyang pananalita? Masyadong baboy. Masyadong, hiramin ko yung salita ni Richard Hidarian, bardagulan masyado. Usapang lansangan, gutter language ang binabanat sa kanya. Yun po ang downside ng pagiging decente, pagiging educated, pagiging refined, at pagiging very nice ng ating presidente. Nag-iisip tuloy ako. Paano mareremedy ang situation? Hindi tayo political expert, hindi tayo expert sa kung anumang political topics. Isa tayong uhuging vlogger na nag-iisip paano maka-counter ang ganitong klaseng kalaban sa politika. Actually, si PBBM ayaw talaga ng confrontation. Ayaw niya ng away. Pero, Mr. President, pagdating po talaga sa local politics dito sa ating bansa, dapat talaga sumabay ka sa mga ganitong klaseng usapan. At hindi naman kailangan personally ikaw na mismo ang humarap sa mga ganitong klaseng usapan, mga ganitong lengguwahe. Since hindi nyo nature yan, at natural, hindi na kayang baguhin yung personality mo. Sabi nga you cannot reinvent the wheels pagdating sa inyong personality. Kayo na yan. At okay sa amin yan. Gusto namin ang ginagawa nyo, tahimik lang kayo na nagtatrabaho, ginagawa nyo kung anong dapat gawin, you represent the Philippines well pagdating sa ibang bansa. Okay sa amin yan. Pero,
Ito na nga ang sinasabi natin. Pagdating dito sa local politics, yung bardagulan, wala ka pong pangharap sa ganyan sa ngayon. Not Versamin. Hindi rin po siya bagay sa ganyang trabaho. Kaya nga sabi ko, bakit hindi kaya ang ating presidente ay maglagay ng ganyang klaseng tao na po pwede humarap sa ganitong klaseng usapan, bumaba sa ganitong level. In fact, Mr. President, dapat talaga ang isang presidente nakakaharap sa mataas, nakakapagsalita sa mataas, nakakapagsalita at nakakaharap sa mababa. Tulad naming mga masa. Dahil, Mr. President, masa ang nagdadala tuwing eleksyon. At ang masa rin ay nag-aantay ng mga pananalita ninyo na madaling unawain, madaling maintindihan. Gustong-gusto ng masa yan na ang presidente namin, ang leader namin, ay nakakapag-adapt, nasasalita ang lengguwahe namin. Yan ang naging advantage ni Digong Duterte nung nangangampanya siya. Kayang-kaya niya makipag-usap sa kalsada. Ang kakulangan naman sa kanya, yung mataas-taas na level ng usapan. Dahil lagi niyang nadadala yung pagiging, pagiging street smart niya, yung pagiging expert niya sa gutter language. Ang sinasabi ko naman na tao na pwedeng humarap for your behalf, at saka in behalf of Malacanang, isang tao na may pinag-aralan, sanay humarap sa tao, sanay sa taas, sanay sa ibaba. Taong ito ay kayang humarap sa pinakamababa, kayang magsalita sa gitna, at kayang magsalita sa pinakataas. Yung pong foreign affairs, yung pong international affairs, international issues, sa inyo po yan, Mr. President. Ang sinasabi ko po lang dito, kung inyong mamarapatin ang aking mga suggestion o aking observation, baka po pwede, magkaroon kayo ng spokesperson na handang magsalita at humarap sa ganitong klaseng lengguwahe. Sabi nga ulit ni Richard Heydarian, bardagulan. Pag bardagulan, Mr. President, dapat yung spokesperson nyo sanay sa bardagulan. Hindi na kailangan kayo. You don't have to be the one to speak to these people. Ibang level kayo. Pero pagdating sa ganitong usapan, pangmasa, pangkalsada, dapat ang spokesperson nyo pwede rin dyan. Hindi naman kailangan magmura. Hindi kailangan maging bastos. Ang kailangan lang, may tapang, may dibdib, firm, at hindi kayang ibuli-buli. Ito pong ginagawa sa inyo ni VP Sara at ni Digong Duterte, plain and simple bullying. At alam na alam naman natin, tayong lahat, we hate bullying. And yet, nakikita po ng masa na nabubuli tayo. Sana po huwag ganon, Mr. President. In my humble suggestion, humble opinion, it's about time po na humanap kayo ng tagapagsalita na hindi kayang ibuli ng mga Dutertes dahil ito po ay reality. Hanggat ang mga yan ay nandiyan dyan sa background, nandito sa Pilipinas, hindi po titigil yung mga yan. Dahil ang tingin sa inyo ay hindi nyo sila sasabayan. Hindi mo sasabayan ang ganitong klaseng lingwahe, hindi mo sasabayan ang ganitong pambubuli nila. Dahil nga hindi kayo bully. Pero hindi po maaaring hindi kayo sumagot. Yung sagot ninyo doon kay VP Sara tungkol sa kanyang pagbabanta at pagmumura ay hilaw po. Malamlam po ang sagot ninyo. At yun na po ang
magaspang na sagot ninyo para sa kanila na hindi pa rin maramdaman ng masa ang tapang, ang bardagulan, hindi po namin nakita doon. Kailangan nyo po yun, Mr. President, in my humble opinion. Baka lang po makonsider nyo dahil we hate seeing you being manhandled like that, being bullied like that. Dahil ang mga taong ito ay halang ang bituka. Kahit ano sasabihin. Kahit ano sasabihin. Wala po silang pakundangan magsalita. Dapat meron kayong tao na pwedeng humarap sa ganyan. Hindi na kailangan kayo. At hindi rin naman magmumukhang mababa na klase ng argumento at pananalita. Marami po tayong mga tao na mataas ang pinag-aralan pero sanay humarap sa mga ganitong klaseng tao. Dapat po specialized ang pagsasalita dito sa mga taong ito. Kakaiba sila, ibang level ang kanilang lingwahe. Ibang level ang kanilang pambubuli. Dapat maghanap din kayo ng pwedeng iharap sa kanila. For example lang, it doesn't have to be this man. Example lang siya. Si General Torre. Nakita nyo nung trinabaho niya yung pag-aresto kay Kibuloy. Very firm, very focused at may tapang. Kahit anong naririnig niya, anong ginagawang pambubuli sa kanya ng mga tao dyan sa KOJC compound, anong pananalita ni Bato de la Rosa, etc. Lahat sila. Pinagtutulong-tulungan ang mama. Nag-hearing pa sa site. At pinagsabihan pa siya ni Bato de la Rosa. And yet, wala talaga. Very firm yung mama. Very determined. Very focused doon sa trabaho niya. At inimplement niya ng tama ang trabaho niya. At walang binastos. Mind you, wala po siyang binastos. Very professional ang pagkakahandle niya doon sa situation. Ganyan po ang sinasabi kong tao. Marami yan. Maraming Pilipinong ganyan. Just look around you. Marami po yan. Kung magre-retire na lang si General Torre, pwede sana si General Torre, pero bata pa eh. Mahaba-haba pa yung kanyang karir. But then, sinasabi ko, ganyang klase ang kailangan nyo, Mr. President. Nakita nyo naman nung siya ang humarap kay Sara Duterte doon sa pagtatransfer sa kanyang doon sa pagtatransfer ni Atty. Lopez. Nawala ang taray ng babae na yon. Nawala ang tapang. Ganun na rin si Bato de la Rosa. Ang baba ng boses nila. Nung makita nilang si General Torre ang nag-reserve nung dokumento na nagsasabi itatransfer na si Atty. Lopez. Kung iba-iba yon, binulyawan ni Sara Duterte yon. Binulyawan ni Bato de la Rosa yon. Gaya na rin nung pagsakay doon sa ambulansya. Nung papunta sa imbis na sa government hospital dalhin ay dinala nila Sara Duterte doon sa St. Luke's Hospital. Nakita nyo kung paano binastos ang mga pulis natin doon. Itinulak pa. Binungangaan ni Sara Duterte. Yun po ang sinasabi ko na walang respeto pag alam nilang kakayanin nila yung kaharap nila. Ganun po ang aking suggestion, Mr. President. Masakit po sa kalooban ng mamamayang Pilipino yung kanilang ibinotong presidente na napakabait ay binubuli ng katunggali sa politika. At wala man lang tayong nakikitang sagot na madiin. Sagot na mayayanig ang kabilang kampo. Wala po eh. I'm sorry to say this, Mr. President. I don't mean to offend you. Pero yan po ang damdamin ng nakararaming mamamayang Pilipino. Yung para bang anlambot masyado ng response ninyo doon sa mag-ama. Pwede namang mayroong sasagot dyan.
na kung magaspang ang pananalita ay magaspang ding sumagot. At yung magsasalita ng totoo na kaya niyang panindigan at kayang panindigan ng gobyerno. Hindi kailangan magmura. Yan po ang nakikita nating solusyon dito. Isa pa nga sa naririnig ko rito kay Richard Hidarian, kulang daw kayo sa center of gravity. Center of gravity. Which somehow I agree. Yung ating firm na paninindigan doon sa iba't ibang klaseng situation. Yung tindig ng isang presidente. Kung ini-imagine ko, yung ganyang pananalita, yung pagmumura, pagbabanta, kung yan ay noong panahon ng matandang Marcos, ni Ferdinand Marcos Sr., wala pang 1 hour, arestado na yan. Hindi po ba? At sigurado ko papalakapakan ng taong bayan yan. Dahil bastos nga. Ngayon lang kami nakakita ng ganyang klaseng Vice President. O kahit na iba pang mas mababang opisyal ng gobyerno, wala pa po ako nakikitang ganyang kabastos magsalita. Kahit na barangay captain, kahit na konsehal sa barangay, wala pa ako nakikitang ganyang kabastos magsalita. Dahil nakakalkula nila ang magiging response po ninyo. Yun nga, tinagurian kayong weak leader, sinabi ni Digong Duterte. Pero sa amin, wala yun eh. Dahil kumpleto naman kayo sa taong nakapaikot sa inyo para gumawa ng trabaho para gawin ang mga dapat gawin sa gobyerno. Sabi ko nga, you can represent the country well pagdating sa ibang bansa, mga foreign affairs. Pero this is about time na magkaroon kayo ng isang tao, point person, na haharap sa ganitong klase ng usapan. After all, Mr. President, majority po ng naghalal sa inyo, or even yung iba pang posisyon, masa. I think 85 to 90% masa yan eh. So dapat, ang pananalita natin ay naaabot ng masa. Nakakapture nyo dapat yung pananalita na bagay sa masa. Sapagkat nakalalamang sila sa dami. Ngayon, yung pananalita ng mga Dutertes, yan po yung pangmasa. Pero mas mababa pa sa masa. Medyo bumaba sila sa boundary ng kagalang-galang na pananalita para sa masa. Sumobra naman sila. Nawala sa lugar. Pero ang sinasabi ko naman, pwedeng meron tayong taong para sa... Ang sinasabi ko po, pwede kayong maglagay ng isang tao na hindi naman kailangan maging bastos. May pinag-aralan at marunong sumagot. Pwede sa taas, pwede sa gitna, pwede sa baba ang pananalita. Pero firm at matapang dapat. Hindi na kailangan kayo. Yung tipo bang pag nagsalita, matitigilan sila. Example na nga lang po si General Torre. Kung spokesperson nyo, for example, si General Torre, palagay nyo ba magsasalita ng ganyan si Digong? Palagay nyo ba magsasalita ng ganyan si Sara Duterte? Dahil alam nila, astig yung mama, matigas magsalita, pero may diin at may pinag-aralan din. May lalim, articulate din. Babarahin ka din talaga. Marunong sumagot. Pwede sa usapang matino, pwede sa bardagulan. Yun po ang kailangan nyo, Mr. President. With all due respect.
nanggagaling sa isang katulad ko na hindi naman talaga expert. Pero feel na feel ko kung ano ang dapat iharap sa mga ganitong klaseng tao. Hindi kailangan makapag-away. Sagutin lang ng diretso. Sagutin ng firm, sagutin ng matapang ang ganitong klaseng pananalita. Titinurin niya mga yan. Matututurin sila. Ayaw na ayaw ng mga mamamayang Pilipino at kahit sa ibang bansa. Ayaw natin sa mga taong bully. Ang ginagawa po sa inyo ay pambubuli. Dahil nga sinabi ni Digong Duterte na weak leader daw kayo. We don't agree. Dahil kaya nyo pong gawa ng paraan ito, dahil meron kayong talino. Yung pagiging weak leader na sinasabi niya, subjective din yan. Ganun po, Mr. President, ang suggestion ng munting vlogger na to. Baka lang, may consider nyo, dahil nakakasawa na rin, hindi titigil ang mga bibig nitong mga taong ito hanggat wala kayong pangharap sa kanila. Nakita nyo naman kung paano pinagbantaan ni Baste Duterte din, si General Torre. Nasasampalin niya. Diner ni parang sinasabi niyang, parang kinukol ni General Torre. O, tumahimik siya. Nung nandoon sa KOJC compound, hindi naman nagpakita si Baste Duterte. Hindi po nakikipag-away ang general, pero alam niyang no-nonsense general si General Torre at hindi mo kayang takutin. Not necessarily si General Torre ang sinasabi kong pwede niyo maging spokesperson dahil mahaba-haba pa ang karir nito. Siyempre, mahal niya ang kanyang karir at gusto niyang marating yung pinakamataas na pwesto. Bawat pulis naman po, ay yan ang pinapangarap. Pero, sinasabi ko, marami tayong ganyang klaseng Pilipino. Pwedeng sumabay sa gutter language, pwedeng sumabay sa mataas na usapan. At makaka-relate ng maigi ang masang Pilipino na mas nakararami, Mr. President. Yan lang naman po. At ladies and gentlemen, mga kababayan, hanggang dyan lang muna. At ayoko lang palagpasin tong issue na to na sumaksak sa isip ko nung mga nakaraang araw pa. Dahil sabi ko, meron tayong mabuting presidente, pero anong kulang sa kanya? Kaya dumating ako dito sa ganitong opinion at ganitong suggestion. So I hope magkaroon ng ganyang klaseng tao ang presidente. Thank you so much mga kapatid, mga kababayan. Sana doon sa ngayon pa lang nakapasyal sa channel ko, kindly subscribe and kindly hit the notification bell and the like button. Pati na rin po ang pag-share. Baka pwede natin i-share sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak. Maraming salamat. Take care po at ingat palagi saan man kayo naroroon ngayon na panig ng daigdig. Magkikita-kita pa po tayo muli.